Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang feelings mo. Mamaya patungkol sa person mo, yung relationship nyo, at saka kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga, Aries? Ito yung feelings mo na meron kang bangungot sa nakaraan, na ito yung nagiging dahilan kaya hindi ka makamove forward. At ang advice ng mga cards, kahit gaano man kahirap ito, huwag mong i-recall. Or kahit pumasok sa isip mo, huwag mong isipin. Libangin mo yung sarili mo. At saka kailangan mo ng sapat na tulog. Kung hindi mo masabi yung problema mo, kailangan tulungan mo yung sarili mo na malagpasan ito. Kasi kung hindi, makakasama din sa iyo. Kuha tayo ng 2 cards para malaman natin kung ano ibig sabihin ng 9 of Swords. Baka nagkakabaliktad yung sinasabi ko guys kayo na lang bahalang tumukoy. The Death at the Chariot. Connected dito sa 9 of Swords itong 2 cards kasi itong 2 cards na ito ang magpapaalala sa iyo na meron talagang sitwasyon sa buhay natin na mahihirapan tayong makontrol. Kailangan nating tanggapin ito at mag-move forward. Sa mga cards na ito ang ilang single, isasara mo na yung pintuan ng nakaraan at i-welcome yung mga bagong magbibigay sa iyo ng pag-asa. Kasi naka-2 cards ka na mas magbibigay ka ng importansya sa sarili mong kalayaan, yung sarili mong happiness. Sa mga nasa relationship naman, pareho kayo ng person mo na tinatanggap kung ano yung pagbabagong nangyayari sa relationship. May posibilidad na good ito or bad na makakatulong pa rin sa relasyon nyo ng person mo na mas lalong maging matatag or stable. At saka ang advice pa, kahit mahirap gawin, alang-alang sa relationship nyo, makinig kayo sa isa't isa. Para pareho nyong matutugunan yung pangangailangan or kailangan sa relasyon. At saka ipinapaunawa ng mga cards sa kahit anong relasyon, nagkakaroon talaga ng problema, lalo na pagdating sa communication. Kung sa tingin mo masyado nang mainit yung sitwasyon, manatiling kalma o kaya wag niyo munang pag-usapan. Kasi guys, yung problema hindi naman ibig sabihin masama na yan . Isa rin yan sa sign na magpapatibay sa relasyon nyo. Ang mystical card mo ay Orca, songlines, na ang ibig sabihin, mas mabuti na magkaroon ng communication sa family. Kailangan ng self-care at saka yung skills mo, kaalaman, i-share mo rin sa iba. Ibig sabihin, naka-2 cards ka na kailangan libangin mo talaga yung sarili mo para hindi ka makaisip ng negative. Ngayon naman guys, yung person mo naman ang alamin natin, yung feelings niya. The Emperor. 3 cards na kaya kunin na natin ito guys. Itong The Emperor, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, yung person mo masyado siyang focus sa mga responsibilidad, yung pag-unlad, at saka yung kung ano yung ikakasaya mo. Talagang hindi kayo nagkakaroon ng communication kung ano yung kailangan ayusin sa relasyon.
Mukhang ang akala ng person mo kung ano yung mga naibibigay niya ay sapat na sa iyo. Kung bakit ipinakita yung The Emperor, ito naman yung King of Swords at Queen of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo maganda yung kombinasyon nyo ng person mo. Maybe dahil sa pareho nga kayo, yun yung nagiging dahilan kaya hindi kayo minsan magkasundo. Ang ilan sa inyo hindi naman kayo palaging nag-aaway, pero kailangan pareho kayong babalanse. Sa mga single, ang advice ng mga cards, hayaan mo muna na kiligin kayo sa isa't isa. Huwag mong madaliin na kayo agad. Lalo na sa ilang single, may potential person ka makikilala na energetic, kabaliktaran ng behavior na meron ka. Na tahimik. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na ang ibig sabihin, nagiging strong ang pundasyon ng relationship niyo ng person mo. At saka hanggat maaari, huwag padala sa emosyon. At saka napansin ko lang sa mga cards mo na ang ilan sa inyo, seryoso ka talaga, pero yung person mo pala biro. At ang advice din ng mga cards ay huwag masyadong seryosohin yung buhay. Mag-enjoy ka din. Kumbaga, mag-refresh para magagawa mo lahat ng trabaho mo at saka mabigyang pansin mo din yung ibang area ng buhay mo. Lalo na kung may family ka o yung person mo naghihintay sa iyo. Ito naman ang advice ng mystical card. Secrets. Na ang ibig sabihin, huwag mong entertainin yung mga bagay na hindi mo naman nakikita. Kumbaga, naririnig mo lang. At saka yung mga sikreto, lalo na kung patungkol sa iyo lang. Huwag mo nang sabihin pa sa iba para walang maging issue. Ngayon naman guys, aalamin natin yung patungkol sa relationship nyo. Sasabihin ko na rin dyan yung patungkol sa career, financial, at saka health. Two of Pentacles, Ace of Pentacles, at the Strength in reverse. Sa career, ang advice ng mga cards ay kailangan mong balansehin yung buhay mo sa trabaho at saka personal na buhay. At saka ang advice pa, yung mga tamang desisyon mo, yan yung mas magbibigay sa'yo ng kasaganaan sa future. Sa financial, base sa mga cards, ang ilan sa inyo talagang yung gusto mo ng improvement at makakamit mo iyon dahil na rin sa mga dreams na gusto mong magkatotoo at saka sa pagpupursige. Magkakaroon ka ng prosperity at abundance sa financial, kumbaga magpapatuloy. Ang magiging problema mo lang dahil nga sa maraming magandang pagkakataon na darating sa'yo, hindi mo mapagtutuunan ng pansin yung kalusugan mo. Pinapaiwas ka sa stress at saka syempre sa malubhang sakit ng mga cards. Aanhin mo pa yung success na buhay kung unhealthy ka naman. Kaya i-priority mo rin yung sarili mo. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, kailangan mapunan mo yung mga demand ng relasyon. May mga cause and effect ang bawat decision natin sa buhay, lalo na kung sa relationship or gustong magkaroon ng relasyon. Kaya siguraduhin mo na alam mo kung ano yung dapat mong i-priority. Lalo na't ang ilan sa inyo magkakaroon ng bagong level, kumbaga mas titibay, may prosperity at secure. Sa mga single, kailangan ng self-love para alam mo kung sino yung totoo at hindi. Nakadalawang cards ka na. Itong The Devil, ang ibig sabihin ay malalagpasan mo na or kaya mo nang harapin yung mga problemang darating sa buhay mo. Magkakaroon ng self-development. At saka importante yung dasal para hindi ka tablan ng negatibo.
Ang advice ng card na ito na i-priority mo yung sarili mo. Piliin mo na makapagpahinga. Pag alam mo na nakakapagod yung sitwasyon, maigi na dumistansya. Alam mo naman yung limitasyon mo, di ba? Itong 8 of Cups naman, nakadalawang cards ka na meron kang sitwasyon na iiwan or aabandonahin. Pwedeng sitwasyon or person. Tama itong pag-let go mo or pag-release ng pain na nararamdaman. Importante talaga na may communication at yung ipakita mo sa kapwa mo or person na mahalaga ka. Kaya importante talaga guys na pahalagahan natin kung ano yung meron tayo. Mahirap na kasing balikan yung nakaraan at lalo na kung sinanay mo na yung person na wala ka. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777, a sign that is intimately connected with new opportunities. 444, my life is full of wealth, health, and happiness. Type 444 to affirm. 6333, it's a sign that your angels are trying to help you find harmony in these areas of your life.